Pagkakita dito, biglang nasapo ni Shane ang kanyang bibig. Parang kritikal ang buhay ng tatay nito at kailangan ng agarang pag-estima. Agad siyang lumingon sa paligid hanggang natanaw niya ang nurse station malapit doon. Nurse, pakitingnan yung pasyente namin, baka kailangan po niya ng agarang operation or what? Halos nanginginig niyang sahad sa nurse na naroon. Gusto niyang malagaan yon dahil mukhang kritikal ang pasyente, pero parang wala silang ginagawa para dito. Kaano-ano yung pong pasyente, ma'am? Kamag-anak. Bakit wala pong doktor naka-attend sa kanya? Ma'am, kailangan po ng pasyente ng ultrasounds and other tests, kaso kailangan po ninyong mag-deposit. Paliwanag nito at sumiklab ang apoy sa ulo niya sa narinig. Miss, nag-aago buhay yung pasyente. Hindi ba pwedeng to follow na yung deposit? Halos umusok ang ilong niya sa galit. Of all places kung saan mantra is gamutin ng may sakit, bakit kailangan ng mga deposit? Yun ba kasi yung protocol, ma'am? Pasensya na. Please call the doctor. I want to talk to him. Busy po siya ngayon, ma'am eh. Kung may pang deposit po kayo, saka na lang po natin siya tawagan for your patient. Ayaw niyang magalit sa kausap, kaya huminga siya na malalim at hinarap ulit to. Magkano deposit? It's now or never. Kung hindi pa to haharapin ng doktor, baka bukas paglamay ng tatay ni Ana. Ma'am, kailangan po natin ng 120,000 pesos deposit para sa pasyente. Okay, I will deposit that money as soon as possible. Please call the doctor ASAP. Without hesitation, biglang desisyon ni Shaina. She had enough in her bank account kaya't kaya niyang i-provide ang 120,000 para lang maistima na mabuti ang kawawang matanda. Okay ma'am, right away po. Pagtalikod nito, nilapitan niya ulit ang mag-ama. Yumakap ulit si Ana sa kanya at hinaplos ang buhok nito. It's alright, gagamutin ng tatay mo. Ate, ayoko bang mawala si tatay. Hindi yan, love kayo ng tatay mo, hindi niya kayo iiwan. Pigil ang luhang pagpapakalma ni Shaina sa bata. She has to say it. Kailangan ng pagpapalakas ng loob sa bata. Kahit sa sarili niya hindi niya alam kung makakasurvive ang matandang halos naghihingalo sa sakit. Ma'am, pwede ko po kayong kausapin? Yes sir, saglit lang ha. Mamaya gagamutin na si tatay. Nag-alinlangan pang bumitaw ang bata sa kanya pero tumango rin pagkatapos. Ma'am, pasok po tayo dito. Kailangan lang kayo makausap ni Doc? Ang staff at giniya siya sa isang office malapit lang doon. Pagpasok na sa office, may ilang doctors ang naroon. Ang babata din. Good afternoon po. Bati niya sa mga to. Ma'am, dito po tayo kay Dr. Chan. Siya po yung tumingin sa pasyente ninyo kanina. Agad siyang tumalima lumapit kay Dr. Chan. Naka-black long sleeve at nakatak sa black slacks. Walang white gown kaya hindi mo na magkakaman ng doktor. Bagkos isang high-profile Chinese businessman. Nakasuot ng salamin pero di rin ay tago ang chinito locks. Good afternoon, Doc. Batin ni dito pagkatapos i-introduce siya ng kasamang nurse. Kasalukuyan may binabasang x-ray result kaya hindi agad to tumingin sa kanya. Yes, ma'am? Maya-maya nag-angat ng muka at halos mapawaw si Shaina. Sa labis itong kakwitan. Pasyente ko po yung nasa emergency room. I wanna know his condition. Tinanggal ng kaharap ang suot na glasses. Napapikit na hinawakan ng sentido. Kaano-ano niyong pasyente? Wala po pero they are like a family to me. Oh sure, are you a philanthropist? No, of course not, doctor. Naawa lang ako sa bata. Ayaw niyang mawala ng tatay and please do everything you can para masave ang tatay niya. Halos di na siya narinig ang sariling magmakaawa dito ng malalang kalagayan ni Ana. Miss, he's actually in critical condition. Kung gagalawin natin siya, walang kasiguruhan kung mabubuhay pa siya. Pero hindi niyo pwedeng tingnan na ganun lang siya, di ba, Doc? Please, wag niyong tatanggalin yung natitirang hope ng bata. I understand, but you must not forget na kailangan ng malaking halaga para sa anumang procedure na gagawin. Of course, Doc, please do your best to save him. Saad niya rito at tumango-tango iyon. We will do our best, ma'am, but we cannot promise. Saad nito at tumango-tango siya. Kahit naman sino talaga walang kasiguraduhan ng buhay, pero kailangan pa rin niyang manalig para sa mga bata. Agad inayos ni Shaina ang hininging deposito. Sa online banking transfer ang kailangang halaga kaya agad-agad inestima ang tatay ni Ana. Di rin niya iniwan ang bata mula pagkuha ng laboratory test nito until ECG, ultrasound hanggang pumasok sa operating room ay nandun din ang dalaga. Ayaw niyang iwan ang bata na nasa ganong sitwasyon. Mahina ang signal sa loob kaya choppy ang nasa kabilang linya. Sa labis sa pag-aalala at pagod, nalimutan niya rin ang tanong kung sino nasa kabilang linya. Basta narinig niyang tanong ito, nasan siya at nasagot niya yon bago naglahong tuluyan ang signal at naputol ang tuluyan ng linya.
PGH? Oo daw po sir, di ba ospital yan? Naguguluhang saad ni Ronnie sa amo. Kanina pa tinatawagan sa Shane at palaging out of coverage ang tugon sa kanya. Lukot-lukot ang mukha nito kahit nagpresenta na siyang magdadial para dito. At ayun nga, sa swerte niya, sumagot yon. Ngunit di niya maintindihan ng ayos. Basta't ang malinaw sa pandinig niya sa PGH ito. Sir, saan po kayo pupunta? Sasama ako. Napakamot siya sa ulo nang biglang lumulan niya ng sasakyan at pinaandar ang makina. Di pa man niya natatapos ang sasabihan na kalayo na to sa kinatatayuan niya. Napakamot na lang ulit to sa ulo dahil sa pag-iwan sa kanya ng amo. PGH, anong ginagawa niya doon? Si Clyden sa isip habang di namamalayan, sobrang turi ng ginawang pagmamaneho. May sakit ba siya? Napamura na rin sa sarili at kung pwede lang, paliparin niya ang sasakyan para makarating ng ospital na kinaroroonan nito. Past 10 na ng gabi, hindi pa dumarating yon. Dati-dati before 10, nasa bahay na si Shaina. He was out of the country for more than half month without any communication with her. Akala niya he's okay not hearing any news about her pero para siyang mababaliw. She's always in his head at parang linta na nakakapit doon habang sinisip-sip ang kanyang utak. One more day or two baka tuloy na siyang mabaliw. Pagpasok ni Clyden sa ospital, halos pinagpapawisan siyang nagtanong sa information desk. Pagkatapos halos takboy niyang pasilyo, marating lang sinabing kinaroroonan nito. Pagbukas na door papunta sa OR, agad niyang natanaw ang dalawang babae, nakaupo malapit sa operating room. Yung batang babae halos nakatulog na habang nakaunan sa kandungan ng mas matandang babae. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso pagkakita sa asawa. She's sitting next to a young girl habang hinahaplos ang buhok ng babaeng nakaunan sa kanyang kandungan. Pinagmasdan niya ito. She looks good as always. Nakadamit pang office pa rin kahit wala ang blazer, naka-turtleneck ng olive green, nakatokin sa kanyang slacks. Lutang pa rin na magandang hubog ng katawan. Gusto ni Clyden lapitan niyo at yakapin na mahigpit at halikan, ngunit bumukas ang operating room at lumabas ang chinitong doktor. Agad na tumayo ang dalaga at sinalubong ang paglabas nito. Maya-maya bigla na lang napayakap ang dalaga dito na halos magtatalon sa tuwa. Damn! Mura ni Clyden sa isip. Gusto niyang lumapit agad at ilayo ang katawan ng dalaga sa chinitong doktor. Napalakas yata ang pagmura niya kahit napatingin ng mga to sa direksyong kinalalagyan niya. Wala na siyang magawa kundi salubungin ang mga mata nito. Hindi mawari ni Shaina anong nararamdaman ng pagkakataong yon. Gusto niyang kurutin ang sarili kung totoong ang asawang nakikita niya mula sa di kalayuan at nakatingin sa kanila. Gusto niyang umiti o kaya tumawa, pero para naghahangamang yun dahil hindi siya sigurado kung totoong narito si Clyden. Basta't ang alam niya nagliliwanag ang paligid at sobrang nagtatalon ang kanyang puso. He's waiting. Mula sa side niya ay narinig niyang turan ni Don Chan sa kanya. Tinignan niya ito habang di matanggal-tanggal ang pagkakangiti sa mukha. Nag-thumbs up pa ito ang hudyat ng pagpapalaya sa kanya para lapitan to. Pagbaling ni Shaina sa kinaroroonan ni Clyden, likod na lamang nitong nakita niya habang humakbang papaalis. Para naman may sariling pag-iisip ang kanyang mga paa, kaya mabilis siyang lumakad para habulin yon. Sa parking lot na niya naabutan yon patungo sa kanyang sasakyan. Wait! Pagtawag ng pansin nito, dinagdagan pa ng please ng kanyang utak pero hindi niya na vinoise out yon. Huminto yon malapit sa kanyang sasakyan at nakapamulsa humarap sa kanya. Halos di alam ni Shaina ang gagawin. Ano nga bang sasabihin niya? He missed him so much pero napakaseryoso nito at wala man lang bakas ng pangungulila sa kanya. Bigla siyang naawa sa sarili kaya hindi niya napigilang maluha. What? Seryosong saad ni Clyden at napaigtad pa sa Shaina sa pagkabigla. Nginitian niya to kahit di sigurado sa kung anong iniisip ng binata sa kanya. Hi! Wala sa sariling tura ni Shaina. Ngumiti ulit habang pinagkiskis ang dalawang palad niya. Clyden is so cold and Shaina did not know kung paano siya makakakonect sa thoughts nito. Welcome back. I'm so glad to see you again. Saad niyang halos di mabigkas-bigkas ang sasabihin. Tiningnan lang siya ni Clyden ng mariin at halos tutulo na naman ang luha niya sa coldness nito. Tiningnan lang siya ng asawa mula ulo hanggang paa without any word at tatalikod na naman para ipagpatuloy ang pag-alis. Sa pagkakataong yon, sobrang bigat ng kanyang dibdib. He had returned, pero parang walang-wala naman siya dito. I just want you to know that I'm happy, to know that you're safe. Saan ni Shaina dito? May pakiwari siyang di siya narinig nito dahil tuloy-tuloy na sa paglakad. That it's okay if you're ignoring me like before basta't alam kong safe ka at walang nangyari sa'yo masama.
Patuloy niya. That I'm missing you every day but it's okay if you're not. Halos sarili na lang nakakarinig at napapikit na lamang para i-control ang pag-iyak and not to see him walking away. What did you say? Halos mapatalon siya nang biglang nagsalita si Clyden sa harapan niya. Nakapikit pala siya na mariin at di niya namalayan ang paglapit ito sa harap niya. Wala. Ulitin mo yung sinabi mo. Utos ito ngunit biglang nag-close ang isip niya dahil sa presensya nito. I did not say anything. Okay. Sad nito at naglakad na naman papalayo. Bigla siyang nawindang. Ano ba? That I'm happy you're safe? That it's okay if you're ignoring me like before? That I'm missing you every day even you're not? Ang dalagang bigkas lahat niyang maalala niyang sinabi kanina. That's it. Say it again. That I miss you every day but it's okay if you're not? Yeah, with feelings. Mula sa nerbiyos na naramdaman, biglang napatawa si Shaina at saka walang sabi-sabi. Yumakap siya dito. Wala siyang pakailam kung magagalit o itutulak siya ni Clyden but to her surprise, he hugged her tighter. Thank God you're here. Mahinang sambit niya rito. Dinig na dinig niya ulit ang mabilis na tibok ng puso ni Clyden. Did I live in your thoughts? Tura nito habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Nakalimutan din yata na sa parking lot sila. Buti na lang gabi kaya't pa konti-konti ang tao sa lugar na yon. Not even a single second. Tura ni Shaina habang nakahilig sa dibdib nito. Liar! Huh? Yumakap ka nga sa doktor na yon eh. Saad ni Clyden in a blank expression. Yumawa si Shaina na tinura nito at saka pinisil ang magkabilang pisngi nito. Never do that again. Saad ni Clyden at natatawang tinaas na Shaina ang kanang kamay para dito. Kinuhay ng binata at hinila siya papalapit sa katawan niya. Hinawakan ng baba niya at saka siya hinalikan. Malugod din niyang tinugon ng mga halik nito and they kissed like there's no more tomorrow. Ilaw ng pabarating na sasakyan ang nagpakahiwalay sa mga labi nila. Tumawa pa silang pareho na parang caught in the act sila ng kung sino mang driver ng paparating na sasakyan. Balikan ko lang si Ana sa loob at iaayos ang room nila. Pahayag na siya ina dito. Samahan na kita. Saad ni Clyden sabay kuha sa kamay tinahak ang loob ng ospital na kinalalagyan ni Ana. Nagprotesta pa ito nung tanggalin niya ang pagkaka-holding hands nila sapagkat maraming taong pakalat-kalat sa labi ng ospital. Pagdating sa room, saktong ililipat na doon ng tatay ni Ana. Mismong si Dr. Chan ang personal na nag-estima ng paglipat ito mula sa operating room. Hi, Doc. Bati niya sa doktor habang inaayos ang swero ng matanda. Hi. He is in stable condition right now pero constant monitoring pa rin tayo hanggang sa kanyang pagaling. Saad nitong medyo halatang di masyadong komportable sa presensya ni Clyden. Paano? Parang militar kung makatingin habang nakikinig sa explanation niya. Okay, Doc. Thank you very much sa inyo. By the way, this is Clyden Villacorda, my husband. I'm her husband. How are you, Dr. Chan? Si Clyden, animo isang general. Oh, fine. Nice to meet you, Mr. Villacorda. Ang doktor na halos di na makitang mata sa pagkakangiti. Naramdaman ang pagkapososive nito sa kasama nilang babae at natawa siya sa aksyon nito. He understand him naman kahit sino talagang magiging possessive kung ganito kaganda at kasexy ang girlfriend mo. Thank you for your care to the patient. The pleasure is mine, sir. It's my duty. Anyway, can I leave you now? May patients pa kasi naghihintay sa akin. Pag-excuse ng doktor. Of course. Thank you once again. Si Clyden ang sumagot habang nakangiting tumango sa Shaina dito. Drop that smile. Pasimpleng tura ni Clyden na makitang nakangiti pa rin siya habang sinusundan ng tingin ang papalayong doktor. He's nice. Wala sa sarili at huli na ma-realize ang lumabas sa kanyang bibig. You like him, don't you? No, of course not. Mabilis na siya inang tanggi subalit di na umimik pa yon. Agad niyang hinawakan ng kamay ni Clyden at pahilan niyang tinabi sa kanyang sarili. Nginitian niya to at binanggit ang walang sounds na I love you. Tsaka nag-peace sign dito. Clyden got puzzled. Hindi niya nakuha ng diretsong sinabi ni Shaina before siyang binigyan ng peace sign. Did she say, I love you? Walang tunog, but it looks like that. She utters the word without hesitation. Parang kusa. Lumabas bigla sa bibig nito pero walang sound. He looks at her and she looks happy and full of energy. Kahit magmamadaling araw na parang hindi inaantok. Kasalukuyan na siya inang binibigyan instruction ng bata habang nakaupo sa gilid ng patient's bed. Let's go? Maya-maya isad nito sa kanya habang nakangiti.
She smiles a lot, parang di napapagod ang mga panga nito. Thanks God! Tura ni Clyde na nagpahinga pa na maluwag, lalong tumawa si Shaina. Sorry, malambing itong tugon, kaya napatawa na lang siya dito. Lumabas na sila sa ospital and as usual, they walk together like strangers kahit gusto niyang akbayin ito or di kaya magka-holding hands while walking. Where to? Si Clyde na makalunan sila ng sasakyan nito. Sa house? Alanganing sagot ni Shaina. Baka meron kasi itong pinupuntang iba. Bigla siyang nalungkot sa isiping iyon pero di niya pinahalata. Bagkos, pinagalitan niyang sarili sa isiping iyon. What are you thinking? Napansin pala ni Clyde ang kanyang biglang pananahimik. Nothing. Umaga na pala, inaantok lang siguro ako. Nakangiti niyang sagot. Ba't parang namimiss pa rin niya to kahit nasa harapan na niyang asawa? Hinila siya ni Clyde palapit sa kanya at siya na rin ang naglagay ng ulo ng Shaina para humilig sa kanyang balikan. You can sleep while we're on the road? Saad ni Clyde at di ni Shaina napigilang yakapin to at pinikit ang mga mata. Thank you. Halos pabulong niyang pahayag. Naramdaman na lamang niyang paghalik ni Clyde sa kanyang ulo. Napangiti siya sa ginawa nito at malambing na iningat ang ulo para tingnan to. Tumingin din to sa kanya at kusang bumuka ang labi para sabihin ng I love you nang walang sound bago tuloy ang babigay kanyang mga mata sa pagtulog. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.